Hello mga mareng! Ganito ang panahon ngayon dito sa Taiwan, maulan. Kapag ganitong panahon masarap may kalambingan. Sana all may kalambingan. Anyway, dahil malakas ang ulan ngayon, pinuntahan ko tong kakaayos lang na bubong dito sa may greenhouse. At yan nga, hindi pa rin naayos mareng dahil mayroon pa rin tumutulo. Sinabi ko nga dito kay Garda na hindi pa rin okay yung ginawang bubong. Kaya ayan, pinuntahan niya at pinipicturean niya para isend doon sa gumawa. Para ipakita niya na hindi pa rin okay yung ginawa. Ilang beses nang inayos to mareng, kaso puro palpak naman dahil may tulo pa rin. Buti na lang pagdating ng hapon, tumila din ng ulan. Pinasuyo sa akin ng anak ng amo ko itong mga halaman niya na ilipat ko daw sa mas malaking paso. Ang sabi niya sa akin, itong lucky plant niya, paghiwalayin ko daw. Ang kaaso, parang kambal naman to, magkadikit siya, kaya hindi ko na pinaghiwalay, baka mategi pa. Social itong mga halaman ng anak ng amo ko mareng kasi bumibili pa siya ng lupa para sa mga halaman niya. Ang sabi niya sa akin, no rush daw. Gawin ko lang daw kapag wala daw akong ginagawa. Wala naman akong ginagawa mareng, nakatunga nga lang naman ako, kaya ginawa ko na. Bali, dalawa nga ito mareng, pati itong aba-aba na binigay ko sa kanya, malaki na, marami ng dahon. Ang sabi niya, ipalitan ko din daw ng mas malaking paso. Halos mabali na nga itong mga dahon mareng kasi ang hirap tanggalin ng paso. Pag ito natbali mareng, congratulations. Alagang-alaga pa naman to ng anak ng amo ko. At sinimulan ko na ngang tahiin yung mga pants na pinapatay sa akin ng amo ko. Pero kailan naman kaya ako matatapos dito? Mas marami pa yung oras ko sa pagsiselfon kaysa pagtatahi. Kapag umalis ang donya at may katawagan ako, ang lakas ng boses ko mareng, dinig buong sulok ng mansyon. Pero kapag andito ang donyan, hanggang bulong lang ako kapag may kausap ako sa cellphone. Pero kapag wala, lalayas ang mga multo sa mansyon sa lakas ng boses ko mareng. At eto na nga, natapos ko na rin sa wakas lahat ng mga pants na pinapatay sa akin ni Donya. 3 yung tinahi ko kahapon, tapos ngayong araw 2 naman. Tinapos ko na agad mareng kasi nga may balak ako magpaalam mag-day off sa linggo. Pero wait lang mareng, parang hindi yata pantay itong pagkakatahi ko. Maiksiak na haba. Pero parang okay naman no, hindi halata. Lahat ng mga pants na binibili ng amo ko mareng puro mahahaba. Kaya pinapatahi niya sa akin. Pero okay lang naman kasi pag wala akong ginagawa, saka lang naman ako nagtatahi. At saka madali lang naman tahiin. Di naman maarte ang Donya kung paano ko tahiin yung mga pants niya. Maya-maya ay sinabihan ako ni Donya na samahan ko daw yung anak niya sa hospital kasi nahihilo daw. Diyos ko mareng, iniisip ko maoon siya yata ang day off ko bukas. Sana wag naman kasi nga ang tagal ko nang hindi nag-day off. At nung pumunta kami sa hospital ay diretso kami sa ER. Diyos ko, hindi yata ako makakapag-day off bukas kapag magko-confine tong anak ng amo ko. Pero buti na lang ay umuwi din kami. Kaya tuloy ang day off ko bukas. At dahil anong oras na kami nakauwi, 9:00 na ng gabi, kaya bumili na ako ng pagkain ko sa 7-Eleven. Nilibre pala to sa akin ng anak ng amo ko mareng. Hindi na ako tumanggi. Tatanggi ka pa ba? Libre na yun, uy.